Ang hiwaga ng Mount Banahaw, Aswang, True Story. May mga bundok na tahimik, pero may mga bundok na ayaw mong marating kapag sumapit ang dilim. Isa na rito ang Mount Banahaw. Marami ang nagsasabing banal ang bundok na ito, ngunit may ilan ding naniniwalang may mga nilalang na nagbabantay sa mga lihim nito. Ang kwentong mapapanood ninyo ay isa lamang kathang-isip na horror story para sa inyong libangan. Bago tayo magsimula, kung mahilig kayo sa mga kwentong kababalaghan, aswang, engkanto at mga misteryong Pilipino, i-like, i-share at i-subscribe ang Aswang True Story. Pindutin na rin ang notification bell para wala kayong mamiss na bagong kwento. Simulan na natin. Ang hiwaga ng Mount Banahaw. Taong 2024, 5 magkakaibigan ang nagpasya na akyatin ng Mount Banahaw. Binalaan sila ng isang matandang taga roon. Kapag lumubog na ang araw, huwag na huwag kayong sisigaw at huwag kayong lilingon kapag may tumawag sa pangalan ninyo. Natawa lang sila. Akala nila panakot lang iyon. Habang umaakyat, napansin nilang biglang nanahimik ang buong gubat. Wala nang huni ng ibon, wala ring kuliglig. Tanging yabag lang nila ang maririnig. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, makapal na hamog ang bumalot sa bundok. Biglang may boses. Marco, lumingon si Marco. Wala. Makalipas ang ilang minuto, Marco, tulungan mo ako. Boses iyon ng kanyang ina. Tumakbo siya papunta sa pinanggalingan ng tinig. Hindi na siya nakita ng mga kasama. Naghintay sila hanggang umaga, ngunit parang nilamon ng bundok si Marco. Kinabukasan, ipinagpatuloy nila ang pagbaba. Habang naglalakad, may nakita silang isang lumang kubo. Sa loob nito ay may mga lumang litrato. Laking gulat nila nang makita ang litrato ni Marco, ngunit ang nakasulat sa ibaba ay nawawala noong 1987. Hindi sila makapaniwala, taong 2024 sila naroon. Paano nagkaroon ng lumang litrato si Marco? Biglang nagsara ang pinto. May mabigat na yabag na papalapit. Unti-unting bumukas ang bintana kahit walang hangin sa labas. May isang napakataas na nilalang na puro putik ang katawan at namumula ang mga mata. Hindi ito nagsasalita, nakatingin lang. Isa-isa silang tumakbo palabas. Ngunit habang tumatakbo, iba na ang daan. Paulit-ulit silang bumabalik sa parehong kubo, parang ayaw silang palabasin ng bundok. Hanggang sa naalala nila ang sinabi ng matanda. Tahimik silang yumuko. Humingi sila ng paumanhin. Pag-angat nila ng ulo, biglang nawala ang kubo. Nakita nilang muli ang totoong daan pababa. Nakaligtas silang 4, ngunit si Marco hindi na muling nakita. Mula noon, maraming matatanda ang nagsasabing igalang ang Mount Banahaw. Hindi dahil sa tiyak na may kababalaghan doon, kundi dahil ang bundok ay may mga panganib at misteryong hindi dapat binabalewala. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan kung ano nga ba ang tunay na nangyari kay Marco. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang Aswang True Story. Magkita-kita tayo sa susunod na kwentong kababalaghan. Magandang gabi at matulog kung kaya ninyo.